lahat. Ako po si Sister Beng ng Tagasitan Yugan. Kamusta po kayo? Mabuti. God is good. All the time, and God is good. Welcome po sa ating online devotion. Tayo po ay dumako, no? Kung meron po kayong mga Biblia dyan sa inyong tabi, habang nanonood dyan sa inyong mga tahanan, mga kapatid, buksan po ninyo sa Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang verse 4. Ito po ay aking pinamagatang pagalakha. Nandyan na po ba kayo, mga kapatid? Basahin po natin. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo, aming Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga pong ito, Panginoon, na bigyan nyo kami ng magandang panahon para magsalo-salo at pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Samahan po ninyo kami ng iyong presensya, turuan po kami at buksan ang aming pangunawa, ang aming mga puso, ang makita po namin ang kagandahang loob mo, Panginoon, ng mga salita mo, Lord God. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Pinamagatan ko po ulit itong magalak ka. Ayan. Pala isipan po sa marami, di ba? Para nag-isip po kayo. Magalak kay may pagsubok. May pagsubok na, magalak pa. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ang tinuturo ng Biblia. Sa talatang ito po ay mayroon po akong ibabahagi na tatlong mahalagang case sa buhay. No? Ang gagalakan po na mula sa Diyos na ibinuhos niya sa ating puso sa pamagitan po ng Espiritu Santo ay nagdudulot ng tatlong mahalagang kay na ito na isishare ko po sa inyo ngayon. My beloved brothers and sisters. Ang unang kay po, mga kapatid, unang kay, katatagan. Yan, katatagan. Katatagan ng kalooban, katatagan ng damdamin at isipan. Alam nyo, kapag hindi nawala ang galak sa puso, kahit na sa gitna ka ng pagsubok, nababagong spiritual atmosphere, naging positibo po tayo mag-isip. Hindi po natin ini-entertain ang mga negatibong bagay na pumapasok po sa isipan po natin. Hindi po natin binibigyan ng kahalagahan o hindi natin binibigyan ng importansya yung mga negative thoughts, no? Ang positibong mga bagay lamang po na pumapasok sa isip po natin ang in-entertain natin. Sabi nga po ng Biblia, di ba? Dapat daw po nating isipin ang mga bagay na maganda, mga bagay na malinis, kapuri-puri, kagalang-galang, kaibig-ibig at banal. Yun lang po dapat nasa isip po natin. Ayan po, kapag meron po tayong galak sa puso, nagiging matatag po ang ating isipan. At naging positibo po tayo mag-isip. Pinatatatag din po ng kagalakan, no? Sa puso po natin, no? Pinapatatag din ito ang ating pananalig. Meron tayong katatagan sa pananalig po natin, sa pananampalataya po natin. Pinatatag po nito ang paniniwala natin sa salita. Yung salita po ng Diyos, sapagkat salita po ng Diyos ay nakapangyarihan. Buhay po ito, no? Nanunuot ito sa kaisipan, sa paghiwalay ng utak sa buto. Di ba po ang sabi, sa paghiwalay ng utak sa buto sa kaluluwa at espiritu ng tao at nakakataho ito ng isip. Ay po ganun. Matatag tayo sa ating paninindigan, sa paniniwala natin sa salita ng Diyos. Matatag din po tayo sa ating pag-asa na siyang angkla ng ating buhay. Matatag po tayo na umaasa sa katotohanan ng salita ng Panginoon na kung ano ang sinabi niya, gagawin niya ito sa atin. Tapo, nagtutugma po yung isip at puso natin na inaasam na mangyari ang mga bagay na inaasahan natin kahit na ito ay hindi pa natin nakikita. Amen po ba? Amen. Ang pangalawang kay naman po ay ito. No?
Ang kagalakan ay binuhos ng Panginoon sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangalawang K po, katagumpayan. Ang unang K, katatagan. Pangalawang K, katagumpayan. Katagumpayan, laban sa mapanirang simbuyo ng mga damdamin. Iba po pag may problema at may pagsubok. Hindi natin nakukontrol ang ating mga damdamin. Yung iba dyan, hindi napapayapa. Nababahala, nag-aalala. Hindi tayo nagiging kalma. Hindi natin nakukontrol ang ating mga sarili. Naging bugnutin tayo, no? Minsan mataas ang tono ng pananalita. Ayan po. Pero dapat po magtagumpay po tayo laban dito. Katagumpayan laban sa mga karamdaman ng sakit na kumakalat sa ngayon. Nag-aalala po. Hindi po tayo magsisinungaling na hindi po tayo nag-aalala. Tao pa rin tayo na andito sa sanlibutan, nag-aalala po tayo. Pero ang Panginoon po ay nagpaalala na una sa atin na dito sa mundo ay merong kapighatian. May dulot na kapighatian at bagabag ang mundong ito, pero nagpaalala po ang Panginoon sa atin. Pinauna niya nang sinabi sa atin, no? Na ang sinabi niya po sa John 16:33, ang sinabi niya po rito, sinabi ko ito sa inyo. Sabi ng Panginoon, pinauna niya sa atin na sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. O, tingnan niyo po, sabi ng Panginoon kung paano nagtagumpay ang Panginoong Hesus, magtatagumpay din po tayo. Bakit? Kasi nakapag-isa na po tayo sa Panginoong Kristo. Kung paano siya nagtagumpay, magtatagumpay rin po tayo. Napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, napagtagumpay niya ang sanlibutan. Bakit? Dahil doon sa kanyang pagkamatay sa krus, nilupig niya ang lahat ng kapamalaan, lahat ng pamunuan, at lahat ng kapangyarihan ng sanlibutan ito. Kaya po tayo rin na nakipag-isa sa Kanya, Kanyang mga tagasunod ay magtatagumpay rin. Amen po ba? Amen. Ayan po. Hallelujah. Sabi rin po ng Revelation, di ba po? Sabi ng Revelation, nagtagumpay, Revelation 12:11. Sabi po ng Revelation 12:11, nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa kanilang pagsaksi sa katotohanan, hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Yung sila po doon, ang mga disipulo ng Panginoong Hesus. At sa panahon ng ito, tayo po yung mga disipulo ng Panginoong Hesus. Sabi nila, nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamagitan ng dugo ng kordero. Makapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus na tumigil sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo. At ang kapangyarihan yon ay hindi nawawala ng bisa noon, ngayon, at magpakailan pa man. Amen? Amen po. No? At ang pangatlong K, yan. Mga kapatid, nasa pangatlong K na po tayo. Ang kagalakan ay binuhos ng Panginoon sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nagdudulot una, katatagan, pangalawa, katagumpayan. Ang pangatlong K po ay kaganapan. Ayan, kaganapan. Kaganapan ng mga plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay ng pamilya natin. Huwag po tayong manulupaypay, mga kapatid. Sabi po dito, kaganapan ng mga plano ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. Huwag po tayong tumigil sa panalangin para sa bansa po natin. Kaganapan na maranasan at matikman na mangyayari ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay sa ngayon at sa panahong darating. Maghintay lang po tayo ng may pagtsatsaga. Amen. Magaganap ang mga pangako ng Diyos. Ngayong nabubuhay tayo at sa mga panahong darating kahit po wala na po tayo. Sa ating mga descendants, sa mga sunod na mga henerasyon, gaganapin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Amen po. Amen. At sa akin pong pagtatapos, Pilipos 4:4, ayan po. Pilipos 4:4, Pilipos 4:4, sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Hallelujah. Inuulit ko, magalak kayo. Taglayin po natin ang kagalakan mula kay Kristo Jesus na ating Panginoon, mga kapatid. Huwag hayaan, no? Huwag hayaan ang kagalakang ito ay nakawin ng kaaway o ng COVID.
kagalakang dulot ng Espiritu Santo. Kagalakang ang Panginoong Jesucristo lamang po ang magpagbibigay. Sa Kanya po natin matatagpuan ang tunay na kagalakan. Alagaan po natin, i-treasure po natin, mga kapatid. He is the Spirit of Joy. Siya po ang Espiritu Santo ng kagalakan. At hanggang dito na lamang. Hanggang dito na lamang po at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Ikaw, kapatid, na may kapighatian, kahirapan, para bang nawawalan ka ng pag-asa, para bang nalulungkot ka. Totoo ang salita ng Diyos, totoo ang Panginoong Hesus. Mahal ka niya. Ipanalangin natin ang mga kahilingan mo at ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus na siyang provider po natin, ang healer po natin, at miracle worker. Tayo po ay manalangin, ipanalangin po natin ang inyong mga kahilingan. Kayo po nandiyan na nanonood sa inyong mga tahanan na sa umaga pong ito ay nasa online devotion po tayo at natunghayan po ninyo ngayon ang umaga ang senior ko po, kaya po tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Panalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah Lord, aming Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat ngayong umaga, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, sa panibagong araw po ito na binigay mo po sa amin. Maraming salamat sa privilege, Panginoon, na makapag-share ng salita mo. Panginoon, salita po ninyo ang aking senior, Panginoon. Nawa po mapagpala, Panginoon, ang nakapakinig nito, nakapanood nito. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga kapatiran ko nanonood ngayon, meron man silang bagabag, meron silang mga kabigatan, nanghihina, nawalan ng pag-asa, may kahirapan sa buhay. Aking panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ikaw po ang pumatagpo, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang kanilang magiging kalakasan, Panginoon, ikaw po ang kanilang magiging pag-asa, Lord God. Salamat po o Diyos sa Panginoong Jesucristo na binigay mo sa amin na maging aming healer, Panginoon, aming provider, at ang aming miracle worker. Salamat po o Diyos. Pagpalain po ninyo ang aming bansa, pagpalain niyo po ang aming Pangulo, pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat Pilipino, ang aming mga pamilya na lumalabas para magtrabaho. Ikaw po ang magpala at mag-ingat sa kanila, mag-protect sa kanila. Pagpalain niyo po ang mga frontliners, the doctors and nurses, Panginoon, ang mga sundalo at pulis, na bawat araw ng kanilang buhay, Panginoon, isinusuong nila sa panganib para sundin, gawin, Panginoon, ang kanilang trabaho. O Diyos, ikaw po ang magpala, mag-ingat, Panginoon, at magbigay ng kalakasan sa kanila. Marami pong salamat, O Diyos, ikaw magpala sa Christ the Answer Church members, workers, leaders, and pastors, Panginoon. Kayo po ang mag-provide sa lahat ng pangangailangan, lalo po, Panginoon, sa ngayon na marami po sa amin ang walang hanap buhay at hindi po nakapagtrabaho. Salamat po, Panginoon. Nagagalak po ako sa umaga pong ito. Sama-sama po namin panalangin, Panginoon. Itong umaga pong ito, nagpupuri po kami, nagpapasalamat, sama-samang nagbabalik sa iyo ng mayamang papuri, pasasalamat sa makapangyarihan at matamis na pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maraming pong salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na online devotion. Pagpalain po kayo ng Panginoon.